James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings lang po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Aaron Ray Gacho, Lordan Mulyon, Petit De Vera, Nash Rosella, and Coach Manu Hawk. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas, ang ating guest ay dating basketball player at ngayon starting to coach for a purpose para sa Panginoon. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Psst! Hoy! Andito ka na naman? Umalis ka nga! Alis! Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas. Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh. Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir. Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito? Sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo? Ano ngayon sa'yo? Sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain pwede ko bang tignan kung anong problema? Tutulungan mo ako? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo? Sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba. Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon, kaagapay. Ang ating guest is from down south. Hindi ko nga alam kung ano ang tawag doon, yung city, kung saan siya galing. Siya ay isang basketballista and now is involved also in coaching. Let's all welcome John Carlo Casino. Hi Hi JK. po. Thank you, Coach. Thank you po for giving me this opportunity na ma-interview ninyo. Thank you po. I'm the one who should be honored, no? JK, no?
Ano ang tawag sa syudad mo? The City of... City of Golden Friendship. Okay, ano Kung yung mo ko city? tanongin dyan, Coach, hindi ko rin alam. Okay. Siya ay taga Cagayan de Oro, no? And pag sinabing Cagayan de Oro, ang daming magagaling na mga basketballista dyan. Alam ko yung mga Lastimosa Brothers, no? Galing yan sa Cagayan de Oro. Yes, Tapos yung si Eram, no? Si Poy Eram. Tama ba? Taga Cagayan de Oro? Yes po, tama po. Okay. Medyo marami-rami po. Pag sinabing Cagayan de Oro, karamihan ng mga players dyan, dati pumupunta sa Cebu and eventually pag sumikat, ma-develop yung kanilang mga talents, lumilipat ng Manila. Ikaw naman, JK, no? Ang palayaw ni Giancarlo is JK. JK, paano ka ba na-involve dito sa sport ng basketball? From Cagayan de Oro ako, Coach, pero our province is an hour away drive pa. So, talagang tiga Claveria, Misamis Oriental ako. Bukid po siya. And then, may naging tryout. Merong program yung Cagayan de Oro before. It's called Asset. So, Saturday and Sunday, it's a free parang camp before. And then, na-invite ako kasi yung tito ko po noon is a barangay captain. So, siguro na nalaman niya, pumunta siya sa province namin, niyaya niya ako. So, dun, ang dami po nangyari. And then, napunta ako with my own will lang. Hindi pa nga pumayag yung parents ko noon kasi malayo eh. Sabi ko, hindi, sasama ako. Kumuha lang ako ng plastic, kumuha lang ako ng brick, nilagay ko. Wala akong dalang sapatos, pera, and whatsoever. So, yun, doon po nag-start, Coach. Nag-start ako sa camp, and then nakita ako ni an assistant coach of Coach Boy Dacoco. Then, doon ako nag-start. Na-discover niya ako. Naging scholar ako since grade 4 up to high school. Doon po ako nagtapos sa kanya. And then, pinapunta niya ako ng Arellano. 3 years po ako doon. Yan, ang dami rin po nangyari. So, doon po nagsimula. Kung yun po yung question niyo, Coach, doon po nag-start yung basketball journey ko. So, as early as in grade school, grade 4, naglalaro ka na ng basketball and then eventually, naging varsity ng high school and nabigyan ka ng opportunity to go to Manila, no? May break, no? Yes. Malaman ko, ano ba ang height mo? Height ko 5'9". Wow. Medyo maliit tayo, Coach. Baka naman maliksi at mabilis kasi kung ikaw ay 5'9", no? Definitely ang laro mo ay sa perimeter, yung guard, either point guard or combo guard or shooting guard. Tingin mo, anong number 1 asset mo na dahil doon ikaw ay nakapunta sa Manila? Siguro talagang in-emphasize ni Coach Boy Dacoco talaga yung having an outside arsenal or outside shooting. Lagi na sinasabi. Pagdating sa, if I remember correctly, sabi niya, pag dumating daw sa Manila, ang kailangan talaga, shooter. Parang gano'n na lagi niya sinasabi sa amin. So, syempre, pag larong probinsya, talagang tatrap ka lang, maagaw mo, delay up mo, tatrap ka ulit, sa zona ka. So, minsan, hindi mo magigets kung bakit ako mag-shooting ang laro natin dito, layup, agaw-agaw. So, sobrang thankful ako na in-instill niya sa akin yun. And then, yun ang naging, essentially, kumbaga, kung maghahanap ako ng na-master ko na skill sa basketball, it's really my outside shooting. So, I think yun, kung pipili po ako na isa. JK, ang basketball pa naman paramihan ng shoot. Hindi naman pakuntian ng shoot to, no? Kahit ang galing mo nang mag-dribble, no? Kahit sabihin mo na ikaw na ang ang player na hindi kayang agawan dahil ang galing mo, skillful ka. Kung hindi ka naman makashoot, ikaw ay liability. Ang tanong ko ba, deadly ka ba talaga? Pag binigyan ka ng 3-point shot? I can proudly say, Coach, kailangan. Yun na lang ang kailangan natin ipagyabang kasi kung wala, baka wala nang kumuha sa akin
Tama, no? Alam mo, naalala ko, ah, JK, no? Yung aking coach, si Coach Jolly pa, no? Nung ako'y naging assistant coach niya, tatlo lang hinahanap namin sa isang player. Kung meron yung player na yun na dalawa, well and good. Kung tatlo, aba, super galing no, no? Number one, meron siyang shooting touch. May outside three-point shot, no? Deadly. Ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng bola, bubutas ng net. Pangalawa, malakas yung katawan. Ibig sabihin, natural strength siya, no? Na pag pinagbuhat mo, lalong lalakas, no? Ang hirap, bihira ka makita ng player na ang lalakas ng katawan, no? Kamukha ni Benji Paras, yung father ni Kobe at saka ni Andre Paras. Nung player siya, ang lakas ng katawan, parang si Nelson Asaytono, no? Na kahit hindi nagwe-weights, parang Malakas na. parang mga kalabaw, 'di ba? Kaya mararo, no? Hindi naman lahat kalabaw ang katawan, yung iba Yes. papayo, no? And ang pangatlo is may first quick step. Ibig sabihin explosive, no? Ibig sabihin isang dribble, isang hakbang may iwan ka. Kung Nakaiwan na. meron ka nung tatlong 'yon, super galing ka talaga nun. Pang ano ka na, pang PBA ka, no? Pero dalawa will make you become a better player. You train na lang, no? Paano lumakas ang katawan mo, or paano ka magkaroon ng outside shot, or paano ka maging mas mabilis, no? Sa'yo, outside shot. So, nung pumunta ka sa Arellano, no? Which is one of the teams na naglalaro sa NCAA. Ano ba ang naging experience mo? First year, batang-bata, walang kaalam-alam, ngayon nasa Arellano ka. Pagka binabalikan ko yung Arellano based coach, minsan nakakatawa talaga eh. Kasi from Cagayan de Oro, I always, like kung sinasabi sa mga kaklase ko, si JK, pag pupunta ng Manila, dalawa lang yan. Dapat Ateneo o Lasal lang, sabi ko. Sabi ko, kailangan marinig ko yung mga tambol. Sabi, nanonood ako sa TV. Tambol, kailangan sobrang dami ng crowd. Ang grabe yung na-imagine ko. And then nung andun ako sa Arellano, despite what's happening, para sa akin, parang surreal na siya, coach, na yun pa lang, I'm living the dream na agad. Parang para sa akin, from a provincial kid, nasa Manila, tapos first year, 16 years old, nabigyan agad ng chance to play in the NCAA. So parang sa akin, ang laking prestige na nun. Kasi nga, from sa probinsya ko, walang naging basketball player na nakapag-high level. So, andun ako yung tipong 5'8", 5'9", pero hindi marunong magbaba ng bola, coach. Kasi kaya nga nasabi ko kanina, sa probinsya, magpo-full court trap ka lang. Tapos pag natatrap, pag naiwan ka, hindi ka nakahabol. Titingnan mo na lang, bigay, pasa, bola. So, hindi ka marunong mag-man to man, hindi mo rin na ramdaman yung mag-isa ka lang pinipressure sa baba. So, pagpunta ko doon, I was forced to play the point. Kasi nga, sa probinsya, parang aatakihin mo lang, abang ka lang sa 3 points o layup ka lang. So, nung nasa Arellano ako, napilitan ako mag-point. Hindi nga ako sanay eh. So, ang ginawa ko noon, coach, dahil may shooting ako, every time ipapasok ako ni Coach Leo, pagtanggap ko ng bola, tapos nasa baba ako, hanapin ko agad yung mga ibang malalaki kong marunong na magbaba. Papasa ko sa kanila, pupunta ako sa wing, doon ko naantay ulit yung bola. Kaya nagagalit si Coach Leo sa akin dati. So, pero, nakakompensate ko, coach, nagkakaroon ako ng minutes. Kasi yung ginagawa ko, pagtanggap ko doon, wala na ko ibang gagawin kahit may tao pa sa harap ko. Ititira ko na. Walang dribble, walang kahit na ano. 3, 4 sa isang game. Wala akong ibang ginagawa, coach. Yun lang talaga. Pagkuha ko, haharap ako, titira ko na agad. Nasushoot eh. Hindi ako mailabas ni Coach Leo kasi nasushoot eh. So, yun. Basically, parang nasa sum up ko yung unang first season ko sa Arellano with just that. Without anything, walang maayos na depensa, walang sistema, nakakasunod ako, pero not to a point na naiintindihan mo talaga kung bakit mo ginagawa yung movement. Parang basically, pattern lang, sinusundan ko lang siya, pero hindi marunong magbasa, hindi marunong
pumunta sa tamang spacing. Wala, pagtanggap, tira agad, 3 points, shoot eh. So yun, parang basically yun talaga yung first season ko. Hmm. Alam mo, JK, marami mga players na galing sa probinsya na namamangha, no? Kasi pagdating nila sa Manila, especially kung ikaw ay napunta sa magagaling na coaches, iba yung level of teaching Yes. at iba yung level of coaching. Naalala ko yung dating national player, no? Naglaro sa PBA, kung kilala mo, naging coach ng PCU, si Coach Jojo Villapando. Sabi nung na-interview ko siya, sabi niya na nung naging coach niya raw si Coach Jolly pa, tinuruan raw talaga sila paano ang basketball, paano nilalaro. Kasi during that time siguro, zone lang, galaw-galaw, di ba? Pagdating kay Coach Jolly pa, kwento niya sa akin, at tinuruan raw sila kung paano talaga kumilos ng basketball. Saan ang posisyon, anong gagawin mo. In short, tinuruan raw talaga siya na ano ang tunay na basketball, no? Yes, the good thing about having a three-point shot, ano yan it buys time, no? Playing time. Kasi pag nakaka-shoot ka, gagamitin ka as compared doon sa mga players na liability on offense, no? And you played, how many years ka naglaro sa Arellano? For 3 years, coach, 2 team A, 1 team B. Okay. Question ko ngayon. Looking back, no? What makes a good player? Kasi maraming mga nakikinig sa atin na mga magulang, na may mga anak na mga atleta. Gusto kong madinig sa'yo. Dahil former player who is also involved in coaching right now, what makes a good player? Ang nagustuhan ko rin sa sinabi mo, coach, yung unang looking back. Kasi ano yun magkaibang, I can give you a different answer when, ilalagay ko yung sitwasyon ko doon rather than ngayon, in hindsight, looking back. So dalawa, yung una, when I was there, akala ko, what makes a good player is siguro yung nakaka-shoot, yung sikat, yung kilala, o ano ba, mas maraming tropa, mas marami, everything that you could imagine na magaganda na very shallow. When you're there and not guided by somebody that's gusto talagang tumulong sa'yo na to a point not just in basketball but in your life also. So ang hirap ipaintindi noon sa akin kung ano ba talaga ang isang magaling na player. Yun lang. Kailangan nakaka-shoot ka, sikat ka, marami kang kaibigan. Yun lang. Pero ngayon, looking back, si Coach Richard, we've been meeting for, I think, 4 months na, for once a week. So, tinuturuan niya ako to write my own statements as a coach. So, ngayon, natututo ako. I've made may binubuo ako ngayon and tinitingnan ko ano ba yung gusto kong makita sa player ko ngayon. Ano bang gusto kong i-demand sa kanila. So nag-arrive ako doon, coach, sa dalawa lang. Ang gusto ko, what makes a good player now is every time he comes in, he brings 2 things. He brings the desire and he brings the effort. And not just those 2 things, but pure desire and perfect effort. Kasi it sounds simple enough pero pinag-isipan ko, kumbaga, ano ba yung kulang ko before? Medyo nahihit ko minsan, pero inconsistently. Kasi magkaiba yun, coach. Pag meron kang, before you come in, kung yung bata ayaw naman maglaro, o napipilitan lang, or something external sa kanya, ang hirap pagalingin. O ang daming excuses. Kasi nga, wala dun yung desire Iba doon yung pure desire ng player na walang pilit. Gusto niya talagang andun. Maaga siya, excited siya, ready siya. Kasi nga, hindi siya kailangan pilitin. Pupunta na talaga siya doon sa court. Willing siya magtrabaho. So, that is number 1. Pero after nun, yes, you've shown up. Nasa practice ka. Kasi ang gagawin mo naman, papetiks-petiks ka lang, patawa-tawa ka lang, masaya lang. So,
you have to bring in that effort, that perfect effort. Not in a sense of perfecto ka, flawless, lahat nasushoot, walang mali. Hindi naman dun eh. Ang gusto ko sanang makita on what's a good player is yung after ng practice mo, pwede mong kausapin yung sarili mo na pwede mo siyang tanongin na, did I do my best today? Did I really give my 100%? Kasi lately, doon sa career ko, yun lang like ko sinasabi. Basta ako binigay ko yung lahat ko. I cannot give what I don't have. So if I have given everything, ano pang regret ko? Wala na eh. Kung whatever the result is, I can live with it. I could say to myself na I'm good. I'm okay. I've given it my best. Kung ano man, hindi para sa akin yun. So, what makes a good player? Just two. Your effort and your desire and perfect effort. So, yun. Maganda yung binanggit mo, no? Yung pure desire. Desire. Yung kasi pwedeng ang desire mo is selfish, no? But pure na selfless. And Yes. in the same time, yung iba ang tawag doon is passion, no? Yung passion mo to play that game, being ubos kung ubos, no? Alam mo, JK, may anak ako na into wushu. Pag pinapanood ko yung wushu, sabi ko, ang hirap naman ito kasi for 4 minutes, mabagal, no? Yung wushu, taolu, yung tai chi, ang bagal, ang slow ng movements, pero mabagal, pero ang hirap kasi magbe-bend ka, tapos itataas mo yung isa mong paa. Sabi ko, wow, mahal na mahal ng anak ko siguro tong sport na ito kasi sabi ko, hindi ko mapasukin to dahil mahirap, no? Yes, you should have the passion, no, to play that sport. And then second, yung effort, no, yung perfect effort or excellence, no? At the end of the day, did I give my best? Inubos ko ba lahat ng lakas ko, no? Hindi ka nag-relax. Ibig sabihin, kung ano yung hinihingi ng coach sa iyo, binigay mo. So, ayun nakikita mo, no? Years ago, and then now, no? Natatawa ka ba kung ano mga pinagagawa mo dati? Oo, coach, kasi hindi kasi ako mahilig magsulat talaga, coach. Yun yung pinaka-weakness ko. So, yun, tinuturuan ako ni Coach Richard about that. And then as I'm writing it, napapansin ko na when I was there at that time, I was really fixated on the result. Results-based. Talagang whatever happens, like paano man yung gitna, basta kung ano yung end result nun, maganda, okay ako doon. Pero with having those two, with pure desire and perfect effort, it makes you focus not on the result, but on the process. So kung yung player ko, papasok siya, I'm building a team, hindi siya results-based, but the process-based. So mas okay ang ensayo namin kasi nga, whether we win or lose, kung ano man ang circumstances namin, every day we find that small wins of touching the line or defending well or jumping for the loose balls. That small things na I think would accumulate to a great practice or a great training, eventually into a great game. Naniniwala ako na, syempre hindi ko pa naman nabubuo talaga ngayon pero naniniwala ako na ang sarap na siguro tignan kung 15 player mo, lahat may dalawang yun. Every day. So, yun. Hindi na kailangan yung no, na sabihan mo. Alam mo nung nagko-coach ako, no? Nag-coach ako for 20 years. Ang pinakamali na sasabihin ng player sa akin is, pag tinanong ko, bakit hindi mo na-execute to? Ilang beses nating ginawa, ilang beses nating inensayo. Naku, pag sinabi nila, Coach, pasensya na, wala ako sa focus. Naku, sasabog ako nito. Parang magwawala ako. Parang gusto ko sabihin na pagpasok mo sa court, nakafocus ka para kang kabayo, no? May tapa-oho. Kasi pagpasok ko sa court, wala na akong nakikita. Ang nakikita ko yung 12 players at bola. And alam ng mga players ko yun na pagpasok ko sa court,
Jojo Villa is a different person. Ibig sabihin, kasi yun yung yun yung standard, no? Yung standard of excellence. When I step inside the court, talagang fully focus kasi, di ba? Pag sinabihan ka ba naman na, Coach, pasensya na, wala ako sa focus, magwawala talaga ako noon kasi, di ba? Pag pumasok ka sa court, talagang, ito na lang gagawin natin, mawawala ka pa sa focus. Oo, No? tama. So, um, ano yung pinakamahirap na dinaanan mo? Transition as a player, as a student athlete. Pinakamahirap, siguro, high school to college kasi, Coach, yung transition ko from province to the Manila. Hindi ako masyadong nahirapan in a sense of nalayo ako sa pamilya ko. Kasi since grade 4 naman, sabi ko nga, 1 to 2 hours away ako sa bahay. So medyo na-prepare na ako on that circumstances. Pero to think siguro kung ano yung mga mahirap na nangyari sa akin. Siguro nung high school ako, Coach, yung Yeah, yung transition mahirap eh. From high ng mga school, players sa um, Manila. So, ano ba kung tiga Manila ka, kukuha ka na sa probinsya, sa Cagayan de Oro, madalas doon sa team namin. So, ang nangyayari, minsan, syempre, hindi mo maiiwasan, may conflict. Hindi pa tapos yung player, sa second year pa lang, third year, syempre may interest din yung school. Gusto niya matapos, kinukuha na nga ng maaga. So, doon nagkakaroon yung mga problem. So, ako, syempre, nangangarap, may mga friends or teammates na nako-compare ko yung sarili ko kasi bakit sila andun na? Bakit si JK naiwan pa rin sa probinsya? So, ang hirap na kumbinsihin siguro yung sarili mo na hindi ko pa time kasi naniniwala ako kay Lord nun pero hindi naman to a point na ramdam ko na kitang-kita niya ako, unlike now. So before, siguro doon talaga nakikita siguro yung grace talaga ni Lord Coach na hindi ko pa siya kilala doon. Wala pa akong ginagawang anything para sa kanya. And yet, how meticulous, how intentional, how detailed, kung paano niya tinahik ngayon na bata ka, paano ka makakahanap ng lakas ng loob to pursue pa rin na yung mga kaibigan mo, nauna na sa'yo, ikaw, naiwan ka pa dito. And then narating ko kung ano man narating ko ngayon. So, yun ang isa sa mga struggles na pinagdaanan ko as a student athlete din. Siyempre, factor din yun sa pag-aaral mo. So, yun. ano naman no? Sometimes we think of our self, no? Na mas magaling tayo, no? Compared sa iba. Kaso nga, Kailangan yun, Coach. ang mata ng coach, hindi naman kagaya ng mata natin, no? Plus, meron tayong sinful nature. Napaka-selfish natin, no? Talagang isipin natin na mas magaling tayo. I remember when I was coaching, no? May isa akong player na sa dugout kami nagwala. Kasi sinasabi niya na, kaya ko namang gawin kung ano yung ginagawa niya eh. So, parang, in short, umaangal siya sa playing time. Yung sinasabihan niyang player na kaya ko namang gawin yung ginagawa niya, si Willie Miller yun. Isipin mo, Ako. super galing yun. Oo. Idol yun, Coach. Franchise player ko siya noon, nagko-coach ako. And sa akin noon, hindi pa buhay ang player na kayang dumepensa kay Willie. In fact, I can say that, no, na he is very difficult to guard, no? Magaling siya, no? But you've mentioned that the Lord has, in a way, helped you and changed you by transforming you into His image. Now, gaano kalaki ang role ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Ang hirap ilagay into words, Coach, kung paano kung paano ko nakikita si Lord ngayon. Kasi
gaya nga nasabi ko kanina, ay akala ko dati okay kami na sa ako ng church, simbahan, mabait naman ako, wala naman akong kaaway. So, okay na siguro yun, di ba? Sabi ko, nagdadasal naman ako paggabi, bago kumain, paggising. Okay na siguro yun. Basta, alay ka ng ganito, o kung ano man. That was it for me before. So, ako, kaya ko talagang sabihin na sobrang radical talaga ng pagbabago ng buhay ko. To a point that nag-iba yung priorities ko. Nag-iba ako, nag-iba yung tingin ko, or yung lens na nakikita ng mata ko ngayon is very different than how I was before. I can say that God is my life now. Na I owe Him everything for what He has done. He has lived with us, died, what is done on the cross, resurrected, saved us from our sins, gave us eternal life. So, ang response ko doon is, Lord, totoo ka. Lahat ng ginagawa ko ngayon, the more that I read your word, the more that I spend time with my fellow brothers and sisters, I could see na, akala ko kasi dati Kristiyano, perfecto. Akala ko pag looking from afar, parang, Lord siya ba? Hindi na ito nagkakamali. O panay kanta ka na, panay basa ng Bible. Ano na to? Wala itong pinoproblema. Pero, ang galing lang ni Lord na the more that my life is being woven in and interconnected with other believers, you could see those little brokenness. So on the base na nakikita mo na, ganito pa rin pala siya, or tao pa rin pala siya, na not on a negative way na some pwedeng negative way, pero I could see with that brokenness, lumalabas yung ilaw ni Lord. Yung light niya from that brokenness, lalabas na despite that, they are still trying to get connected with Him, obeying His will and purpose. So, ako parang mas lalo ko na-encourage. Mas lalo niya akong pinapatibay through my victory group, through my mentors, and nakikita ko kasi ngayon, Coach, sobrang intentional si Lord sa akin. Pagka may mangyayari, lagi muna siyang may pampatibay muna. Pag may mawawalan trabaho, bago mawala yun, may papasok na muna. So, pag nawala yun, lagi ko sabihin, yun pala yun, Lord. Okay, sige. So, pagka may makikita akong tao, may mamimit ako, tapos iba yung intentions, masabi ko na, okay, winawarningan mo ako, Lord, dapat hindi ako mawala sa'yo. So, I could see how intentional He is in my life. So, ang only response to that is, Lord, sana tulungan mo akong sumunod sa'yo palagi. Kasi nga, gaya nga sabi mo kanina, Coach, we all have sinful nature. Yung battle ng flesh and spirit natin, that's real. Kahit ano pang gawin natin, we will fall short on the standard na binigay ni Jesus Christ sa atin. So, instead of dwelling on that reality na we live in a broken, sinful world, ang dami nangyayari, gaya nga sabi sa church, reality lang din. Si Lord buhay. Si Lord may pakialam sa'yo. Si Lord mahal ka. At si Lord may plano pa sa'yo. So, Lord, sunod lang ako. Sige. Yan lang. Alam mo, JK, no, yung sa Psalm 23, no, sabi doon surely it is His goodness and His mercy that will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Si God, once you are part of His family, no, elected, no, yung chosen. Yes, ganda. Only by the grace of God, no. Wala tayong ginawa, yung sa Ephesians 2:8 and 9, no. For by grace you have been saved through faith, no. It is not because of ourselves, it is the gift of God. So that we will not boast, no.
So, wala tayong ipagyayabang, no? Lahat tayo, kahit ako, grabe, every day is a battle, no? When I say battle, what you want, when I want to do something that is right, temptation or evil is always beside you. So, dalawa yan eh. But, sabi nga niya, no? Walk by the Spirit so that you will not gratify the desires of the flesh, no? Walk by the Spirit. Continue reading God's Word. Soaking in His Word, meditating on it day and night, no? Parang ano, coach, na habang sinasabi mo yun, naalala ko yung sinabi ni Paul about gusto niyang gawin yung tama, pero hindi niya nagagawa. Tapos gusto niyang gawin to, pero bakit hindi niya nagagawa? So, pati siya mismo, si Paul na may battle hanggang sabi niya, ano bang pwede kong gawin? Thanks be to God, Lord Jesus Christ. Na talagang si Lord lang talaga ang sagot sa mga ganong desires natin. Kasi hindi naman nawawala yun eh. Hindi mababawasan in a sense at pwede ka naman talagang matempt. Pero pag andun ka nga kay Lord, walang imposible. So, yun lang. Yun lang yung naalala ko habang sinasabi mo yung coach. Yun nga di ba? Sabi nga ni Paul, no, na I think there was a thorn in his flesh and he pleaded sa Panginoon to remove it, no? At sabi nga ng Panginoon is, my grace is sufficient for you, di ba? For my power is made perfect in your weakness. When you are weak, then you are strong, no? And it is not it is only the imputed righteousness, the righteousness of Christ, no? By pure grace, through faith, no? Through faith. Wala nang iba. Wala nang iba. Yung sa 5 solas, no? Sola gratia, solely by grace, sola fide, sola Cristo, di ba? To God be the glory. And yes, it's only by the grace of God that we can stand before His presence, no? Only through Jesus Christ. Ano ba yung favorite verse mo? Ang favorite verse ko ngayon, coach, is Galatians 2:20. Dahil nga lang sabi mo, ngayon din, I'm trying with the help of the Holy Spirit to obey and not get distracted of what the Lord has put into my heart. Pero it's really a battle eh. So pagka naalala ko yung Galatians 2:20, basahin ko lang. My old self has been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Na may mga bagay talaga na hindi mo na kaya. May mga ang distraction sa sobrang laki. So the everyday na battle ko, yung everyday na bigat, that cross that I have to carry every day, I'm not carrying it alone. Because Christ lives in me. So I could rest on that peace na binibigyan na sa akin na the God who created the heavens and the earth, may gawa sa ating lahat. May gawa ng mga kahoy, ng mga hayop. Tinutulungan niya ako. So, grabe ka, Lord. Grabe ang ginagawa mo. So, I could rest on that truth na kung yun kinaya ni Lord, bakit hindi niya kakayanin yung problema ko? Yun. Yeah. Ang binasa mo is, tama ba? NLT version? NLT version. Yeah. Sabi na yung ibang version kasi, which is pare-pareho lang naman yun, no? Mm-hmm. Yung, I think it is NIV, no? I have been crucified with Christ. Yes. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the flesh, in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. That is also my life verse. Galatians 2:20. In fact, may t-shirt pa nga ako, no? Hindi ko masyadong sinusuot kasi ayokong mabura eh. So, pine-preserve ko, no? And JK, no? You are now
into coaching, into camps. Tama ba? Yes po. So for the past maybe 3 years running now, so 2 years pinagsasabay ko, meron akong team sa umaga, MPBL, and then pagka tanghali or hapon, meron ako sa St. Jude Catholic School sa Malacanang, meron din ako sa may Malayan Mapua, sa Aspirants, then Junior MPBL. So madalas pinagsasabay ko yun. And meron din akong basketball academy sa Quezon, the Stan Basketball Academy. So for the past 3 years, yun po yung parang schedule ko. And now, this is my first year since I played college 2010. So first time ko ngayon na hindi maglalaro competitively and professionally. So wala akong team as of now, pero I'm still trying to be ready. Parang baka may tumawag. Pero ngayon, Coach, nakafocus talaga ako ngayon on building my own basketball brand. It's called Ascend Hoops. Ito yung camp ko sa San Juan. So to tell you about it, Coach, meron akong 2 track sa Ascend Hoops. Meron akong community track and club track. So yung community ko, yun yung pag-engage ko sa youth. Meron akong 11 to 16 years old. And then partner ko po dito yung San Juan City. So nag-present po ako sa mga barangay, sa LGU na basically ang pitch ko po sa kanila, Coach, is ina-outsource nila yung youth development program nila sa akin. So wala silang ilalabas na pera, wala silang ilalabas na tao or anything. Kami na po ang magpo-provide ni Ascend. Pero in return, help us na magamit namin yung existing na basketball courts nyo for free. Kasi dito sa San Juan, Coach, blessed kami na maliit lang yung San Juan, pero every barangay, meron kaming wooden basketball court na maganda, maayos. So marami kaming liga dito, maraming mga leagues and practices. Pero siguro ang nakikita kong gap is walang nagtitrain or walang nagbibigay chance doon sa mga bata na matrain for free. So yung community track ko po, Coach, meron kaming at least ang maximum po namin is 80 kids. So like last week, in one session, meron po kaming almost 50 kids na pumunta. That's all completely free because of my sponsors. So nagpapasalamat ako dun sa kanila kasi sila yung nagso-sustain sa mga assistant coaches ko, sa mga gamits, and yun. And then, because of that, syempre, dahil na kay Lord tayo, gusto natin mag-obey on our God that is on a mission. Gusto natin sumama doon. Engaging the youth. Basketball, Coach, hindi mo na kailangan yayain yung bata. Pagka sinabi mong basketball, wala nang tanong-tanong, kahit sino pa yan, laro na agad. So, doon pa lang makaka-create ka na ng relationship sa bata. Minsan nga, di ba ako sinasabi nga nila, yung mga bata, mas susunod pa sa coach kaysa sa magulang. Mga sinasabi sila na, pagka sa bahay, yung bata, oo lang oo, pero pagka sa court, kala mo, ibang bata na. So, yung weight na meron ng isang coach, sobrang bigat. May isang mentor ako ngayon, sabi niya nga ang dali lang mag-coach, pero ang hirap mag-coach kung gusto mong gawin ng tama, sabi ni Coach Putit. So, ang nangyayari, dahil free yun, yung mga bata, papasok lang sila. I built that relationship, tinutulungan ko sila, the respect is there. So, ang gusto talagang gawin kasi di ba, Coach, pag mga basketball camp, meron kang specialty. Kaya ang daming basketball camps eh. So you have to have something na ikaw lang. Sabihin nila, ito, shooters camp. O ito, si point guard camp. O ito, big man. So si Ascend, sabi ko, ano ba yung specialty ni Ascend? Meron nga kaming conviction sa Ascend, Coach eh. Basketball is a vehicle. Yung bata, sasakay na yan sa sasakyan mo kung basketball mo. Regardless, sasakay na yan. Pero yung pupuntahan namin, not just only the wins, the trophies, and the medal. Formation is our destination. Formation of your mindset, formation of your character.
basically sa tinuturo nga sa akin ni Coach Richard ngayon, sabi niya nga sa akin dati sabi niya daw, ayaw niya daw ituro yun. Ayaw niyang magturo sa ibang coaches kasi yun din yung specialty niya. Pero shinare niya rin sa akin. So, 360 coaching has helped me so much na to a point na sabi ko, ganito ang gusto ko. Bakit hindi ganito ang gawin ko? So, I made that my specialty to a point na every session of Ascend, hindi hiwalay ang skills, which is the body, hindi hiwalay yung mind, which is the mindset, and hindi hiwalay yung heart, which is the character. Every session of Ascend, yun yung pang-pitch ko sa mga bata, sa parents, that's 3. Sabay-sabay namin tinuturo yan. So, body, mind, and heart, makukuha mo sa Ascend. Because of that formation, yung bata, pupunta siya dito, makaka-earn siya ng respect. For example, coach, a very simple basketball drill. 2 bata, tig-isang bola. Magbo-ball handling sila, iba-ibang variation. Mag-uunahan, papaligsahan. Aayusin mo lang, i-go-hard mo. Kung sinong mauna, panalo siya, ang talo, tatakbo. So after that drill, yung bata, mapapaisip siya. Yung isa panalo, yung isa talo. Pero dahil sa talo na yun, dahil nasa basketball setting siya, natututo na siyang matalo sa. For sure, matatalo siya sa buhay. For sure, may negativity, hindi niya maabot na. Pero because of that basketball, para siyang naging, nasa trampoline siya. Coach. Hindi siya nasaktan. In a sense na parang, pwede siyang matalo. Tatakbo lang siya. It's not a punishment, but it's a consequence. Buhay, may consequence eh. So after niyan, anong iisipin ng bata? After niya matalo, susuko ba siya? Lulugmok lang ba siya? Uuwi na ba siya sa kanila? Iiyak na? Siyempre, toughness. Meron siyang grit, meron siyang grind. Babawi siya. Ano bang kulang ko? So he tries to mimic yung nanalo. Ano bang ginawa niyang tama? Ano bang kulang ko? Ganito, ganyan. So with that mindset, nabibuild yung character niya. Resilience, perseverance. So every after drill, yun yung nangyayari sa bata. Meron kaming tinatawag na anchor huddles. So every after drill, i-huddle namin sila. We talk about the body. Kung anong ginawa nila, what skill, what they learn, ano dapat, what's the standard. After nyan, anong mindset na ginawa nila in a basketball sense, the grit, the grind, the character. And then you connect it always doon sa real life. Sa buhay, syempre, kailangan, minsan matatalo ka talaga eh. Pwedeng sumuko. Kailangan kang bumawi. Kailangan kang maging resilient. So, basically, yun ang ginagawa. At pinagkakalagyan ko ng oras ko. So, yun. Which is the important thing, no? Yung building of character. Pag sabing character, good character. Kasi dalawa yan eh. Pwede naman pwede kang magturo eh. Ang tinuro mo naman yung mga bad character traits, no? Tama. But the good things, discipline, perseverance, grit, determination, di ba? Hindi susuko yung bata, no? And as early as sa kanilang mga edad, medyo nire-ready mo na sila sa buhay. Kasi ang buhay talaga, when you get out of this world, when I say out of school, from high school to college, ibang mundo yon. From college, going to, graduate ka, going into the corporate world, ibang klaseng halimaw yon. Talagang, kung hindi ka prepared, baka bumigay ka, or, ang masakit doon, sumama ka sa agos ng hindi maganda, no? So, tatawagin kita ngayon, Coach JK. Thank you, Coach. Ano ang pinaka-importanting role ng coach ngayon? Sobrang timely ng sinabi mo, Coach, kasi natapos na namin ni Coach Richard ngayon yung 360. We're moving on to The World Needs a Father. Yun yung pinagdadaanan namin. For example, yung mga huling sessions namin sa barangay namin, I always see these kids na after school, takbo-takbo lang sa labas. Siyempre, mga bata, naglalaro lang, nagiging masaya. Pero not to a point na they're, ang pinapakita nila is good morals. So, niyaya ko sila sa camp. Sabi ko, kayo, gusto niyo maglaro? Sige, coach. Sige, punta kayo doon. Libre lang. Kahit ano pang ano nila, kahit ano pa yung reasons nila o ano man yung gagawin, punta sila basketball eh. So pagpunta doon, with every session, may kita mo na
kapag pinakita mo sa kanila na may pakialam ka, pag pinakita mo sa kanila na nirerespeto mo sila, and hindi ka tutupi, hindi ka mayayanig to a point na yung standard mo hindi babaliko, yung bata matalino naman eh. Magigets nila eh. Makikita nila na, parang si coach hindi siya babaliko. Hindi siya bibigay sa gusto ko. So because of that, because of establishing that, ma-earn mo yung trust, mabibuild mo yung relationship. Not to a point na agad-agad, syempre it's a work in progress. Pero coach, ang isa sa mga joys ko ngayon into coaching, kahit pa konti-konti na lang, makita ko lang coach, halimbawa, 50 kids coach, 3 lang kami, 4 na kami ng coaches ko. Marami yan, ang hirap i-manage. So ang lagi kong sinasabi sa mga players ko, ang dami nyo, kung tuturuan ko kayo isa't isa, magiging classroom na to. Hindi to basketball, turo na tayo to, salita lang ako ng salita. Please, kung alam mo na, hatakin mo yung teammate mo, kausapin mo, turuan mo siya. Isang huddle lang yun. Turo na ako, tuloy na sa session. Coach, sobrang nakakatuwa, nagulat ako. Isang bata, nahihirap, nakuha niya na. Yung isang kasama niya, nahihirapan. Ginilid niya, coach. Without me saying, ginilid niya. Ginaid niya. Punta ng ganun, tinuruan niya. After nun, binigyan ko siya tinuruan ko siya most valuable player sa basketball. So sa Ascend, meron kaming most valuable teammate. So hindi mo siya, after a session, may nagpa-print ako ng stickers, so para may giveaways ako sa bata. So pipili kami ngayon ng most valuable teammate. Piliin namin si Eileen. Eileen, lapit ka dito. Bakit most valuable teammate si Eileen? Kasi ganito, tinuruan niya yung kasama niya, kahit hindi naman siya sinabihan ni coach, binilid niya. So you're affirming that character of him na nagiging leader siya. May malasakit siya dun sa teammate. So yun yung mga maliliit na joys na nakukuha ko into coaching right now. So nakakatuwa lang na hindi agad-agad, hindi gagaling agad yung player in 1, 2, 3 sessions. Imposible yun. Imposibleng maging superstar agad. Pero yung maliliit na progress mo na nakikita sa kanila, well, hindi pa nila ma-embody agad yun sa bahay nila. Pero sabi nga ni Paul Coach, di ba, put on compassion, put on the love of God. So maybe, pag nakikita nila yung Ascend, maybe they could put on also that respect, they could put on that trust or compassion to other kids. And maybe sa bahay, baka ma-embody na nila. So, di ba, si Lord lang ang kayang gumawa nun. I'm just trying to obey Him. So, yun. Nakakatawa lang. Thank you, Coach JK, no, sa ginagawa mo, no. Yung una, minomodel mo, and then you let the kids assist, no, doon sa mga hindi pa magagaling, no. And then you let them watch kung marunong na yung gusto nilang turuan, and eventually, sila na mismo ang magli-lead, no. Model, and then you assist, and then you watch, and then you lead. But all of these things, I think, Coach JK, kaya mo nagagawa yan because God has given His love, di ba? Sabi nga sa salita ng Diyos na God loved us, di ba? Even while we were sinners. God demonstrates His love for us that He died for us even while we were sinners, no? Ang importante talaga dito is yung puso bago yung katawan kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang puso mo ay hindi maganda ang nasa loob, syempre, hindi magaganda yung ikikilos mo. Kaya nga, di ba, sa Proverbs 4, I think it's 4:23, above all else, guard your heart, because from it flows everything, no? And Coach JK, thank you for leading these kids, no? Na giving your time, giving your effort. And I think this is a calling from the Lord, no? That you will be a light to these kids who are living in a dark situation, no? Without Jesus,
mahirap, no? Apart from me, you can do nothing, no? So I'd like to share this verse, no, sa iyo, Coach JK. Dito sa Acts chapter 2 verse 38, sabi dito, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, siyempre yung believe na yun is, you should follow. Kasi even ang diablo, no, naniniwala sila. So, for us to believe and then follow Him so that we will have eternal life only in Christ Jesus, by faith in Christ Jesus. Payo sa mga magulang. Bigyan mo nga sila ng maikling payo sa mga magulang na may mga atleta na nakikinig sa atin. Magulang. Parang ano yan, Coach. Hindi imagine ko yan kung anong sasabihin ko rin kay may 1-year-old son din kasi ako, Coach. So, payo sa magulang. Siguro, minsan kung i-relate ko muna sa sarili ko, Coach, yung anak ko, si Damian, ang gusto ko best para sa kanya. Pero ini-imagine ko pa rin talaga na baka si Dave mas tataas yung career kaysa sa akin. O kailangan sumunod lang sa akin. Mapupunta na siya ng PBA. Parang gano'n ang iniisip ko. Pero that's me putting my interest on him. So maybe, ang advice ko sa mga parents ngayon is to love your child, to spend time with them, pero more so na let him or her live his or her way to a point that you are submitting yourself to the Lord first. Kasi nga, kung hinahayaan mo lang siya, pero you are not demonstrating that submission na mas may mataas sa'yo, ang hirap talaga, baka kung saan siya mapunta kung hinahayaan mo lang siya. Pero kung guided ka ni Lord, kita ng anak mo everyday, nakasubmit ka, lalaki yung tatay mo, laging stricto o madiin sa'yo. Kung nakita mo pag umaga, nagbabasa. Nakita mo, nag-worship pag Sunday. So, kita ng bata, pati yung tatay ko pala. Nagsasubmit pala siya to something or someone higher than him. So, siya, may embody niya rin yun. So, I advise ko sa parents na model what you want for your child. To a point na make sure na nasa tama kung ano yung minomodel mo. And that's a decision that they have to make. Yan po. Well said, no? It is loving the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Siya muna, may kita ng bata na kaiba-iba pala si Papa dahil inuuna niya ang Panginoon, no? Thank you, Coach JK, no? Yes, Coach. Thank you, Coach. Salamat po. Thank you for being our guest. And maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless you all. Puso at Lakas Sports sa Pinas.